Good day mga ka-idol! Update tayo sa mga pasaway na players na posibleng i-ban anytime ng PBA. Unahin na natin ang rockstar ng Converge Fiber Xers na si Mac Talio. Maaalala nyo ba na si Mac Talio pinaglaban ito ng Converge Fiber Xers sa Commissioner's Office dahil gusto nga nilang ilagay ito sa kanilang final roster na kung saan ay meron pala itong sanction sa mga nakaraan taon na hindi pa nasiserve kay Mac Talio. Kaya naman dahil sa ginawang ito ng Converge Fiber Xers ay marami ang na-excite dahil gustong-gusto nga ito ni Coach Aldin Ayo. Tinawag pa itong rockstar. Ibig sabihin mabibigyan lang ito o mabibigyan talaga itong minuto. Pero mayroon isang balitang lumabas na pasaway pala itong si Talio. Hindi sinusunod ang play na sinasabi ni Coach Aldin Ayo dahilan para ilagay nga ito sa UFA or reserves list ng Converge Fiber Xers. Sa nakaraan Sinulog Festival, mayroong liga sa PBA. Marami ang nakakita na naglalaro ito doon at sa katunayan naging MVP pa ito. Kaya naman ipinatawag ito ng PBA Commissioner's Office para patawan ng multang 100,000 pesos. Sa katunayan, meron pa discount ito dahil dapat daw kada laro ay 50,000 pesos ang parusa or pataw na fine sa kanya na kung saan 5 laro itong naglaro. Pero naka-discount pa daw ito. Pero ang problema nga ngayon, tatanggapin ba ng Converge Fiber Xers Management na ipapine lang itong si Mac Talio? Pwede daw ng Converge Fiber Xers na i-terminate ang kontrata nito, kaya aabangan natin yan. Hindi lang si Mac Talio ang nakitang naglalaro sa ligang labas. Ultimo, ang power forward ng Phoenix Fuel Masters na si Chris Lalata, nakita daw naglalaro sa bandang Mindoro. At ayon nga sa ating insider, ay binabayaran ito si Chris Lalata kada laro ng 15K per game. At kung sakaling makapasok at makuha ang kampyonato ay meron itong matatanggap na 400,000 pesos na bonus. Kaya naman dahil sa nasabing insidente ay ipinatawag na ni Commissioner Willie Marshall si Chris Lalata para magpaliwanag sa kanyang office. At ayon nga sa ating insider, malaki ang tsansa na hindi pala ito nagpaalam sa Phoenix Fuel Masters Management na maglalaro ito. Kaya naman hinihintay na lang ang sanction ni Chris Lalata sa PBA Commissioner's Office at hinihintay rin ang maging desisyon ng Phoenix Fuel Masters kung papatawarin ba nila si Chris Lalata. Samantala, hindi lang ang Phoenix, hindi lang ang Converge Fiber Xers ang may problema. Including na ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Pagkatapos nga ng Game 2 ng final matchup ng Magnolia Pambansang Manok Timplados at ng SMB, sa dugout ng bawat kupunan ay lumapit daw ang asawa ni Tautua kay Calvin Abueva at mayroon sinabi na ikinagalit ni Calvin Abueva. Pero dapat daw sana yung sinabi ng asawa ni Muala Tautua kay Calvin Abueva, dapat isinumbong ito sa management ng PBA or ng Magnolia or ng SMB para mabigyan ng aksyon. Instead daw na mabigyan ito or isinumbong ito, ay nagwala palalo si Calvin Abueva dahilan para lumaki ang hidwaan ng bawat kampo na kung saan dumating sa punto na hinahamon na ni Calvin Abueva si Muala Tautua ng sapakan at sinusugod sa dugout ng SMB na hindi naman alam ni Muala Tautua ang ginagawa
ng kanyang asawa, including na rin sa sumusugod sa SMB dugout ay ang asawa ni Calvin Abueva, dahilan para lalo pang lumaki ang kaguluhan or ang hidwaan. Kaya inaabangan ngayon kung ano ang magiging sanksyon ng PBA Commissioner's Office sa nasabing insidente kay Calvin Abueva at sa asawa nito at sa asawa ni Muala Tautua. Kaya inaabangan, mababan na nga ba si Calvin Abueva ng tuluyan sa PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, Ronald Bersbidad, Ronald Gato, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Eros Jerusalem, Josel Maarat, at marami pong salamat kay Michael Rosalado ng Calbayog City, Samar. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.